What if mga pre-selling condos, good idea po ba? Yes, definitely. When it comes to real estate, you can never go wrong. Even rich people talaga, real estate ang nalang investment. Pero kung pre-selling condos, definitely it's a long-term commitment. And kapag sinimulan mo siya, make sure na kaya mo siyang bayaran for the next few years before siya ma-turn over kasi tsaka mo lang siya magagawang negosyo for you. Pero napakaganda naman talaga nitong passive income ng real estate, ng condo of course. Lalo na kung gagawin mo siyang staycation. Ayan, dami kong friends na ganyan yung business nila, staycation. And talagang very profitable naman din talaga. Ang dami kasi talaga nagbubook din. Like in a month, di sila na babakante. So, okay yung business ng staycation kung gagawin mo siyang staycation. And maganda pa dito, nagkakaroon ka ng asset. At the same time, iba yung nagbabayad ng juice mo. And at the same time, nagkakaroon ka pa ng, of course, ng asset and ng passive income pala, ng passive income. So, di ba, napakaganda niyang business din talaga. One of my mistakes na ginawa ko, I actually took a condo nung pandemic ata yun. So, they offered this na RF Ogad, tapos low down payment lang. Like, siguro binayaran ko lang 15,000 and then pwede na mag-move in. Actually, yung kinuha ko condo, pinasok sa Pag-ibig. So, I was only paying for only 11,000 to 12,000 pesos. So, mura lang. And then, ginawa ko naman doon sa condo na yun is bed space. Kasi I thought, since nasa Manila siya, maraming mga estudyante. Pandemic nga. So, walang estudyante. Even ngayon na may pasok na ulit, wala rin masyadong estudyante na nag-rent doon. So, mali yung naging idea ko about it. And sana ginawa ko siyang staycation. Probably gagawin ko siya, i-convert ko na lang siyang staycation. Pero for now, yun, one of my worst mistakes siguro, yun, na ginawa ko siyang bed space kasi nakaka-stress. Studio siya, pero 6 na bed. So, imagine, 6 na tao yun na may iba't ibang character, iba't ibang, alam mo yun, ugali when it comes to the house. So, parang iba, wala namang malasakit. Yung iba, alam mo yun, parang umalis na lang bigla, hindi nagbayad ng Meralco bill, ng water bill. So, parang hindi sila ganun ka-responsible. Of course, hindi mo naman pwedeng ipa-shoulder doon sa ibang tenants na hindi nagbayad, diba? Parang may mga ganun nakaka-stress na bagay when it comes to bed space kasi ang daming masyadong kausap. Not unlike kapag staycation, pag nag-stay siya for a night, hindi tapos, ganun lang, diba? So yun guys, I'll show you. Ito yung itsura nung ginawa kong bed space. So, ano yan, parang may privacy. Parang kinuha ko yung concept na to sa napuntahan ko na hostel sa ibang bansa. So, parang may privacy siya, ganyan. So, parang per bed siya. Spacious din siya sa loob. So, actually, kasya naman 2 din dyan. So, yan yung ginawa ko. Kaya, 6 man yan. So, yan, this is how it looks like inside. So, may space siya for, like, your things, ganyan. Tapos, may maliit na mesa. Tapos, mayroon din electric fan, may ilaw. So, yan siya sa loob. Tapos, meron din small dining area dito. Yan, naglagay rin ako ng ganyan. Tapos, meron na rin yung sink, may CR, of course. So, meron na rin dyang internet, tsaka aircon. So, basically, andyan naman na lahat, ganyan. Kaso nga lang, ang hirap na talaga mag-manage ng bed space. So, if you're gonna ask me if okay yung pre-selling condos, if it is a good idea, yeah, of course. Kahit nga, hinulugan mo siya, kunwari, this year, 2023, and then 2025, ayaw mo na, and then ibenta mo, may kikitain ka pa rin doon kasi nag-appreciate na rin yung value nun kahit hindi pa na-turn over. As long as, syempre, maganda yung developer, okay yung developer niya.